Isang gabi, sa isang rural area ng Alabama, wala lang ako magawa. Nagbabrowse ako sa YouTube habang naghihintay na antukin. Alam mo yung rabbit hole moments? Nagsimula ka sa Russian car crashes, tapos napunta ka sa how to milk a goat in Mongolia. Ganun ang trip ko nung gabing yon. Hanggang sa may lumitaw sa recommended feed ko, isang channel. Wala siyang profile pic, walang banner, parang ghost account lang. Siyempre, curious ako or medyo bored lang din siguro. So, pinanood ko ang isang video. 2 minuto lang ang video. Gray na kwarto. Walang tao. Walang tunog. Walang kahit anong gumagalaw. Pagdating sa bandang huli, sa huling 3 segundo, may narinig akong sunod-sunod na click. Para bang tunog ng pinto na dahan-dahang bumukas sa malayo pero may rhythm. Pangalawang video, same kwarto pero may upuan na sa gitna. Wala pa ring caption. Wala pa ring tao. Nabudol na ako. Pinanood ko pa. Habang tumatagal may napapansin akong kakaiba. Unti-unting nagdidimang ilaw. Nagfi-flicker. Nagkakaroon ng anino sa mga sulok. Isang beses, gumalaw yung shadow. Parang konti lang. Enough para mapaisip ako. May nakita ba talaga ako? Tapos dumating ang video number 74. May title na siya. Bakit ka nandito? Wala na yung upuan. Pero may sulat sa pader. Pulang-pula. Ang nakasulat, umalis ka na. Sakto, nag-glitch ang screen ko. Isang beses lang. Pero nagulat ako parang jump scare. Nagkaroon ng static sa headphones ko kahit nakamute. Binalikan ko ang mga comments. Puro random letters at numbers lang. Sinubukan ko hanapin yung isa sa Google. Nothing came up except for one. Sa Reddit may lumabas. Isang post noong 2014. Ang nakapost ay, user contacted me. He's not human. Binalikan ko ang YouTube channel. Habang nasa channel ako, ni-refresh ko ang page. Biglang nag-error, 404 error page. Weird but nothing out of the ordinary. Isang refresh pa ulit baka sakali bumalik. Channel does not exist. And now that's weird. Really weird. Literal na nawala yung channel. Kung sino man ang may-ari ng channel na ito, napansin kaya niya na may nanonood sa video niya sa live views? Bakit naman niya aalisin ng ganon? Ano pa silbi ng pag-upload sa YouTube kung ayaw niya mapanood ng mga tao? Ang nakakapagtaka pa, parang hindi lang binura sa YouTube. Pati mismo sa browsing history ko, wala din. Napaka-imposible. Kinabukasan habang naka-charge ang phone ko, may lumabas na notification. Walang pangalan na app. Very unusual. Pagpindot ko may lumabas na message. Did you get the code? Simula nun, gabi-gabi na may naririnig akong clicking sound sa headphones ko. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa. Tapos isang gabi, paggising ko, naka-open ang YouTube app. Naka-search sa term na user. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Medyo kinabahan ako ng konti pero okay lang. Wala akong magawa, kundi huwag na lang pansinin ang clicking sound sa headphone ko. Pero for some reason, bigla ko naalala na parang kahawig siya ng rhythm ng Morse code. Lumakas ang hinala ko dahil dun sa lumabas na notification message sa akin na nagtatanong kung nakuha ko ang code. Hindi ako nakatiis. Out of curiosity, tinawagan ko kagad ang kaibigan ko na nasa maritime industry. Pinuntahan niya ako sa apartment ko at pinarinig ko sa kanya ang sound na lumalabas sa aking headphone.
tuwing nasa apartment ako. Pinagtawanan ako ng tropa ko. Nababaliw daw ako dahil sa mga weird YouTube videos na pinapanood ko. Pero aminado siya, parang Morse code nga. Sinubukan niya ma-translate ang sound. Nag-online kami at pumunta sa Morse Code World, isang online Morse Code translator. Gulat na gulat ako nang lumabas ang resulta. Ang laman ng code ay coordinates. Ang exact location ay sa gitna ng desyerto sa Egypt. Very interesting, pero ano naman ang gagawin ko sa information na ito? Hindi naman ako tanga para puntahan ng location na iyon. Lumipas ang 2 linggo. Hindi ko na pinansin ang coordinates na nakuha ko. Wala din naman mangyayari. Yun ang akala ko. Isang gabi, kumatok ang may-ari ng inuupahan ko. Sabi sa akin may 3 lalaki daw na nasa harap ng pinto ko at kumakatok. Matatangkad sila at payat. Pare-pareho sila ng suot na kulay itim. Maputla ang kulay ng mga balat nila. Pero wala ako noon. Nasa trabaho ako. Sabi ng landlord ko na may hinahanap na tao na ang pangalan ay... Nanlamig ang buong katawan ko at tumayo ang aking balahibo. Napamura ako sa sarili ko. Ang pangalan na yon ay username ko sa YouTube. Hindi ko alam kung doxing or troll lang yon. Pero iba na ang pakiramdam ko sa sitwasyon na ito. Napilitan ako lumipat ng bahay after ng pangyayari na iyon. Hindi normal na may mga weird stranger na pupunta sa apartment mo at hinahanap ang may-ari ng isang username sa YouTube. May natuklasan ba ako na hindi dapat? Maybe I will never know. Pero isa lang ang sigurado, I don't want to stay in that apartment to find out. Minsan may mga video talagang hindi dapat pinapanood. Kung makakita ka ng channel sa YouTube na puro silent videos, walang comments at may kakaibang usernames, huwag mo nang i-play. At kung narinig mo na yung click, it's too late.